Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Ayan, batiin po natin ang ating mga katabi at may bagong or mukha po sa atin, batiin po natin. Ayan, maulang umaga po sa ating lahat. Ayan, hallelujah. Magsimula na po. Good morning po. Good morning din po pala sa mga nanonood. Tayo magsimula na po sa ating opening prayer. Hallelujah, Father God. Unang-una, Lord, gusto namin magpasalamat sa kaligtasan na ibinibigay mo sa amin, Lord. Nakataas ang Bulacan sa signal number 3. Lord God, ikaw ang may hawak ng lugar na ito, Lord. Sa bawat sulok ng Bulacan, hindi lamang sa Bulacan, sa Metro Manila at sa buong Pilipinas, Lord God, ikaw ang magbibigay ng comfort sa mga taong nasalanta na, Lord God. Ikaw ang magbibigay ng kamay sa mga, ikaw ang hahawak sa ibang tao upang makatulong dun sa mga taong nasalanta, Lord God. At salamat sa buhay ng mga taong ginamit mo, Lord God. Ingatan mo nawa ingatan mo, Lord, ang mga tao. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng araw na maitataas ang pangalan mo. Lord, ingatan mo ang mga taong papunta pa lang ngayon, Lord God. Salamat din sa buhay ng aming worship team na ginagamit mo. Binigyan mo ng talento upang makapag-lead sa amin, Lord God, ngayong araw. Salamat sa buhay ng mga kabataang ito, Lord God, na ginagamit mo. Kahit busy sila, Lord God, hindi nawawala ang puso nila sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Salamat din po sa aming speaker ngayon, Lord God, na mag-share o magtuturo ng salita mo, Lord. Buksan mo ang aming puso at damdamin, Lord, nang mag-grasp namin ang kanyang ituturo, Lord God. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng blessing sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hindi ka nagkulang, ang iyong biyaya ay sapat na at higit pa, Lord God. Walang imposible sa iyo, Lord. Itinataas lang namin sa iyo, Lord God, ang araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Excited na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Minsan pa po, excited na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen! Ayan, sabi po ng awiting ito na nothing is impossible. Naniniwala po ba tayo sa mga salitang ito? Amen. At sa umaga na ito, patuloy nating awitin, patuloy nating banggitin ang mga salitang ito sapagkat ito ay makapangyarihan. Hallelujah, Jesus, O God. Handa na po kaming magpuri sa inyo, O Diyos. Handa na po kaming makigalak, Panginoon, sumayaw, umindak at tumalon, Panginoon, sa pagpupuri namin sa umaga na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Malakpak po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nothing is impossible with you, O God. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me.
that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayan, humintak po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Naniniwala po ba kayong walang imposible sa Panginoon? Amen! Kaya awitin po natin itong mga salitang ito. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Minsan pa po. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Naniniwala po ba kayong walang imposible sa Panginoon? Naniniwala po ba kayo ng kanyang mga pangako sa atin ay nagkatotoo na at matagumpay na tayo? Amen. Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na kahit may padating na bagyo, Panginoon, kami ay yung pinagpala at pinaburan, O Diyos. Kami yung pinotektahan, O God. Kami ay patuloy mong binabalutan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At awitin natin muli ang chorus na ito. Through you, I can do anything. Come on, church, let's sing. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Come on, church, let's sing. I can do all things,
'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes Lord. I believe in you. I believe it. I believe in you. I believe, yes Lord. I believe in you. I believe in you. Let the people sing. I believe. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, you are our living hope, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap mong purihin, Panginoon. Napakasarap mong sambahin, Diyos. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami. Hallelujah, Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What a heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken. The cross is spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. The default Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Minsan pa po awitin natin. Who could imagine so great a mercy?
What a heart could fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is broken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has the claim on me. Oh Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. Oh, shikarabababase, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, let's worship the Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Ibukan natin ang mga bibig natin. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang ngalan niya. You deserve all the glory, adoration, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord God, you've been and you are so good in our lives, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Walang papantay sa kabutihan mo. Walang papantay sa kapangyarihan mo, O Diyos.
Salamat, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat kami ay yung niligtas na, O Diyos. Salamat, Lord God, dahil kami yung pinagbalat, pinaboran, O Diyos. Salamat, Lord God, dahil alam naming ligtas kami sa bagyong ito, Lord God. Salamat, Lord God, dahil alam namin kami nagtagumpay na, Lord God, sa aming mga tinatahak na daan, Lord God. Salamat, Lord God, dahil alam namin kami mayaman na, O Diyos. Salamat, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na kami ay meron ng pwesto dyan sa langit, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You've been so good. You are so, so, so good, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amazing love that welcomes me, the kindness of a mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserved. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Come on, church, let's sing. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name.
Hallelujah. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. And should this life, and should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Come on, church, let's sing. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Let's declare, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed. Oh, shikarababa. Hallelujah. Jesus' name. Oh, highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am saved in Jesus' name. Highly favored. Glory. Jesus. Minsan pa po awitin natin, church. I am called, I am healed, I am highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am
Papurit pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. 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 Glory to God. God is so good. Amen. Thank you, Lord. Marami pong salamat aming Diyos sa umaga na ito at patuloy na kami ay nagpupurit, nagpapasamba at sumasamba sa iyo, O God, at nagbabalik ng lahat ng papurit, pasasalamat. Panginoon, salamat sa malakas na pangangatawan na binigay mo sa aming paggising. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay darako sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang ating pang-anim na po itong booklet, Sola Gratia. At alam po natin, ang Sola Gratia po ay saved by grace. 100% we are saved by grace. At natutunan natin nung isang linggo ay ang salvation, ay nagwo-work out, no? Work out your salvation. Okay, at yan po ay alam na natin. At sa oras pong ito ay tayo magpapatuloy ng ating pag-aaral at tatalakayin natin yung nabanggit nating mga pahina dito sa booklet ng Sola Gratia. Ay sabi nga po ay ang lahat daw po ng relihiyon sa buong mundo ay nagtuturo ng kaligtasan. Tama naman po. Ang katuruan ng lahat ng relihiyon sa buong mundo ay patungkol sa kaligtasan ay mayroon pong 3 kategorya. At ito po ay una, salvation by works, kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga gawa, salvation by grace plus work. Kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya na may kasamang gawa. Number 3, salvation by grace alone. Kaligtasan sa pamamagitan lang ng biyaya. Number 1 po, salvation by works. Kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ang katuroan daw po na ito ay tuwirang nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iyong gawa. Means, kailangan mong trabahuhin o pagtrabahuhan ang iyong kaligtasan sa daan patungo sa kaligtasan, patungo sa Diyos. At ang ibig sabihin lang nun, you need to meet a certain standard to be saved. Halimbawa, tulad ng pagtulong sa kapwa, yung charity, yun po, alam na po natin yon. At maaari din itong tumukoy sa mga pangrelihiyong gawain tulad ng pagbabautismo, hindi naman po pag-anib sa iglesia o sa simbahan, at pagbibigay ng ikapo, wala po itong merits ng kaligtasan. Ito po ay ligtas na tayo. Apo. Pangalawa po, may pananaw na salvation by works, ang kaligtasan ay nagiging isang premyo. Ibig sabihin, kumbaga sa laro, makikipaglaro ka, kailangan manalo ka. May gagawin ka rin. That is a prize. Halimbawa din yung sa mga athletes, kailangan mong manalo para may premyo ka o reward, yung medalya. At may mga paniniwala din po, yun nga, reward of your moral and religious hard work. Ang kaligtasan ay libre. Ito po ang mayroong isang ang madalas na ginagamit na bersikulo ng mga ito, may isa pa pong halimbawa sa Matthew 24:13. Subalit ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang context ng Matthew 24 ay ito po yung sa second coming. Ang magtiis hanggang wakas ng 7 taong kapighatian ay maliligtas. Tama naman po yun. At sabi rito, sapagkat lahat ng makapagtitiis hanggang sa wakas ng kapighatian na walang tatak ng 666 ay buhay na papasok sa millennial kingdom o 1,000 taong paghahari ni Kristo. Ginagamit po yung bersikulo na ito upang patingkarin daw po ang kanilang aral na ang kaligtasan ay premyo ng iyong matatanggap
matapos ang lahat ng iyong pagtitiis sa buhay. Paano po kung, oo, nagtitiis ka ng matagal, huminto ka. Hindi yun hanggang wakas. Sorry na lang, hindi ka ligtas. Sayang, muntik na, pero hindi ka pa rin ligtas. Kasi hindi ka nagtiis Hindi po ba? At ipinaliwanag din po ni Paul na ang kaligtasan, hindi nga ito ay hindi premyo, hindi regalo. Malaki po ang pagkakaiba ng premyo sa regalo. Alam na po natin yan. Ephesians 2, salvation. Okay, 2:8-9. Sabi rito, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not by works, so that no one can boast. At binigyan din po ni Paul na ang kaligtasan ay biyaya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. At ang dahilan ay upang ang sino mang ay walang ipagmalaki. Kung ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ang langit po ay mapupuno ng mga mayayabang. Kasi ang kwento dun, uy, ang laki nung binigay kong love gift Nagpatayo pa nga ako ng simbahan Nako, darating yung isang uy, ako, lahat ng mga scholar, napag-aral ko yan dahil sa akin. Iyon po ang kwento sa langit. Walang usapan doon, puro kanilang mga gawa. Hindi po ba? Walang kwento sa langit, kundi ang kwento ng kanilang gawa. At hindi ito mangyayari. Walang ibang kwento sa langit, kundi ang kwento ng biyaya ng Diyos, ang natapos na gawa ng Panginoong Yesus. Bagamat hindi po karapat-dapat ay kanyang pinaging dapat dahil ang kanyang kagandahang loob sa atin ay biyaya. Yun po ang kwento. Okay, ang salitang grace ay galing sa original Greek na charis, means gift o regalo. At alam naman po natin, ang regalo. Pag binigyan ka, maganda yung gift wrap. O yung gift wrap na lang yung bibigyan ko, bibigyan kita ng 20 pesos para sa gift wrap. Hindi na po yung regalo kasi may bayad na Binayad mo na Di po ba? At ang regalo ay hindi maaring pagtrabahuhan at ang trabaho ay hindi maaring regalo. Kasi pag regalo, bigay. Pero pagka pinagtrabahuhan mo, kailangan may sweldo. Kabayaran po yon. Okay, ang kaligtasan ay biyaya o regalo. Walang taong maaring maligtas sa pamamagitan ng gawa. The question is, why salvation by works won't work? Bakit po? Because of the doctrine of the poison tree. Alam po ba natin yon? Ito po ang dahilan na ang puno may lason, ang bunga ay, pag ang puno ay may lason, ano po ang bunga? May lason din. Di po ba? Sabi nga nung old saying, kung anong puno, siyang bunga. Kung ano daw po yung lakad ng alimangong matanda, ayun. Di po ba? Kaya po yung salvation by works won't work. Okay. Kapag ang puno ay may lason, ang bunga ay may lason. Kung ang puno ay bagsak sa kasalanan, ang bunga ng kanyang gawa ay bagsak sa kasalanan at hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Matthew 7:18, ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang ating Panginoong Hesus ang di nagkasala, hindi po ba? Hindi po siya sinful, sinless. Sapagkat siya ay mabuting puno. Wala siyang dungis ng kasalanan, kaya ang bunga ng kanyang gawa ay walang dungis kasalanan. Kaya po tayo nakagagawa ng kasalanan sapagkat tayo ay punong makasalanan. Kaya ang bunga ng ating mga gawa ay makasalanan din. Kaya't kung gagamitin natin ang ating gawa bilang paraan ng ating kaligtasan, hindi po papasa sa pamantayan ng Diyos.
sapagkat ang ilalabas nating bunga ay nuno ng kasalanan. Puno ng kasalanan. Ang bunga natin. Punong bulok din, inuuod, rat. Okay. Kaya ang salvation by works ay hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Bakit tayo naging makasalanan? Tayong lahat ay naging makasalanan dahil sa isang tao, dahil sa pagbagsak ng isang tao. Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man. Who is that man? Sino po ba? Si Adam. And this way, what way? Through one man, and death through sin, and in the way death came to all men. Kasama po ba tayo sa lahat ng ito? All men. Lahat po ano? Pag lahat. Hindi few, hindi many. Lahat. Lahat tayo ay bumagsak dahil sa pagbagsak ni Adan. At dahil dito, di tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, at dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Trending po noon yun. Ay, infected lahat. Infected lahat ang tao dahil nagkasala ang isang tao. Yun ay walang iba, ang nuno nating si Adan. Okay. At ito po ay silang ayunan ng Romans 3:10-11. Ang sabi rito, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, there is no one who seeks God. Sa Tagalog, meron bang Tagalog? Okay. Kaya nga, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Di po ba? Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Oh, paano natin mahahanap ang Lord? Walang nakakaunawa sa Kanya. Paano tayo hanapin? Tayo ay patay. Tayo ay bulag. Paano natin hahanapin siya? Bulag tayo. Nung di pa po tayo born again ito, patay ang ating espiritu. Tayo ay spiritually dead. Lumpo, bulag. Paano ka lalapit sa Panginoong Yesus kung ikaw'y lumpo? Paano mo siya lalapitan? Paano mo hahanapin kung ikaw ay may kapansanang spiritual death? Lame, blind, separated from God. Hindi mo nga siya kilala Separate na nga At dahil po diyan, ang kagagawa niyan, walang iba kundi ang pagbagsak ni Adan. Kaya't kung tayo ang hahanap sa Diyos, hindi natin siya matatagpuan, pero purihin ng Diyos, siya ang humanap sa atin. Amen po? Okay. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ilan po ba? Lahat po, di ba? Without exemption. Bakit tayo naging makasalanan? Dahil sa pagbagsak ng tao. Walang iba si Adan. Romans 5:12, dahil dito nagkaroon ng spiritual death sa lahat ng tao, kaya tayong lahat ay naging makasalanan. Next. Sabi rito, Ephesians, meron ba? Ayun, 2:1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At ang sabi nga, kung ikaw ay hindi pa tumatanggap sa biyaya ng Diyos, ikaw ay hiwalay sa Diyos at gumagalaw ka lang physical na katawan. Meron ka, pero patay ang iyong espiritu. You are walking dead. Di po ba? Oo, kasi meron tayong may soul. May pandamdam, 5 senses. Pwede rin tayong makapag-desisyon dito. Di ba? May free will tayo. Okay. And buhay tayo sa laman. Because of the fall of man, all of us become sinners
by birth. Biruin nyo, bago pa lang tayo ipinanganak, dahil dun sa kagagawa ni Adan, makasalanan na tayo. Pinanganak pa lang po tayo, makasalanan na tayo. Hindi tayo naging makasalanan dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Ang ating pagiging makasalanan ay wala pong kaugnayan sa ating gawa. Hindi ka nakagagawa ng kasalanan, kaya hindi tayo gumagawa ng kasalanan kasi makasalanan tayo. Bakit tayo naging makasalanan? Naging makasalanan tayo dahil sa nagawa ni Adan. Kaya di po makatarungan na tayo'y pupunta sa langit. O sa impyerno, sorry. Dahil lang sa kagagawa ni Adan. Hindi po tayo pupunta o pupunta ka sa impyerno dahil sa nagawa mo. Ano yung nagawa ko? Dahil tinanggihan mo ang biyaya na inaalok ng Diyos. Makasalanan tayo dahil sa kagagawa ni Adan. Pero yung sabihin na hindi yan pupunta sa langit kasi makasalanan yan. Kasi sinful nga po talaga. Nature sa atin. Tayo ay sinful nature. Pero pupunta tayo sa impyerno kung hindi natin tatanggapin ang regalo ng ating Panginoon. Inaalok ng Diyos ang kaligtasan at hindi po ito premyo ng iyong gawa. Ang kaligtasan ay regalo na ipagkakaloob o ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat. Pag tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ikaw ay maliligtas forever, magpakailanman. At ang kaligtasang ito ay libreng kaloob ng Diyos. Kaya pag nagpasya kang makinig ng mensahe ng biyaya, at kapag ito ay sa pakikinig nga at pakikinig, di po ba? At kapag ito ay narinig mo ang gospel, dadapuan ka ng pananampalataya at pagdating ng pananampalataya ay tatawag ka. At pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, maliligtas ka. At pag ikaw ay ligtas na po tayo forever. Magpakailanman because of the grace and mercy of God. Amen? Okay. Sa pagpagsak po ni Adan, we become sinners by birth. Ito po, meron pong verse dito, Psalm 51:5. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. Pinaglilihi pa po tayo. Palang tayo ng ating nanay, makasalanan na tayo. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay, makasalanan na tayo. Ipinanganak ang batang makasalanan dahil nasa kanya, dahil sa minanang kasalanan, galing kay Adan. Psalm 58:3, even from birth the wicked go astray, from the womb they were wayward, spreading lies. Ang sabi po sa Tagalog, ang masasama ay lumalayo sa Diyos at mula ng isinilang ay nagsisinungaling na. Ano po yung tinasabi rito? Baby pa lang, sinungaling na. Di po ba? Uy, tuwan-tuwa tayo yung baby. Uy, nagsisinungaling na si Ato. Nagsisinungaling na si Ini. Kaya pala, sinful na talaga. Ano po ang itinuturo sa atin ng Bible? Ang ating pagiging makasalanan ay walang kinalaman o kaugnayan sa ating nagawa o ginagawa. Kaya natin ito nagagawa dahil ipinanganak tayong makasalanan. Natural po sa ibon na lumipad, hindi po ba? Natural sa hayo o sa pusa na umiyaw. Pero yung pusa namin hindi umingiyaw, parang kalapati. Kaya pag intawag ng anak ko, kuk, 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 mana naman yung pusa. May ibang klaseng pusa, siguro inayangiyaw niya. Natural po sa tao di po pa tayo sinner. So, natural na tayo ay gumawa ng kasalanan. Di po ba? Next. Because of the fall of man, even our best effort, best effort na to
Hindi ito yung sinful effort, ha? Hindi po yung not sinful acts. Best effort are like dirty rags. Yan po. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Sabi rito, nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. At ito po yung all our righteous acts. Hindi na po ito sinful acts. Talaga naman tayo nagiging mabuti sa paningin ng tao. Apart from Christ, ang atin pong righteous act ay, next, ito ang sabi rito, maruming basahan. We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Pag dinidisplay natin dito sa mundong ito, syempre maganda, di ba? Lalo na sa tao, sa paningin ng tayo, ang ganda, ang laki ng ginawa, ang laki naman ng abuli mo. Ang ganda, salamat po. At yung anak ko'y pinag-aral mo. That is mga righteous acts. Mabuti naman po yun. Di po ba? Pero apart from God, dirty rags yan. Yan ay, sabi nga sa isang meron akong para lang daw yung, excuse me po sa mga kalalakinan, yung pinagreglahan. Yun po. Noong unang panahon, kapag ikaw ay dinurugo, yung inupuan mo lang, marumi na. Di po ba? Yun po ang ng ating righteous act sa paningin ng Lord para lang pinagreglahan. Okay. Next, sabi rito, ang tanong, sabi rito, we have all become like the unclean. All our righteous deeds are like menstrual rag. Matindi po talaga ang ginawang pagbagsak ni Adan. Damay-damay lang po. Damay po tayo. At sa hibla po ng ating pagkatao, naroon na yung kasalanan. Kargado kasi tayo ni Adan. Tayong lahat ay infected ng kamandag ng kasalanan. Ang tanong, kaya ba natin itong baguhin? Hindi po Kaya ba natin, kasi sabi rito, kung kaya natin itong baguhin, hindi na ipadadala ang Panginoong Yesus. Di po ba? Hindi na ipanganganak ang Panginoong Yesus. Wala nang Pasko. Wala na tayong Christmas party. Di ba? Wala na. Hindi na mamamatay si Kristo. Kasi okay na sa righteous na act natin, pwede na tayo sa heaven. Walang kwento ang Pasko. Di na ipanganganak si Kristo. Di na siya mamamatay. Di na siya ipadadala. Wala nang for God so loved the world. The truth is, we cannot change our sinful condition. Jeremiah 13:23, meron pa akong rito, sabi rito, kaya bang baguhin ng isang Ethiopia? Alam po ba niya Ethiopia? Mamaya po meron dyan. Ang kulay ng kanyang balat? O maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid, kayo na walang ginagawa kundi pawang makasalanan. Pakikita nga at kayong, ayan, yan po yung balat ng Ethiopian. Kaya bang nag-gluta yan? Pwede. Pero pag sinanayagan ng araw, ala din. Ito po yung leopardo. Yan. Kaya bang alisin yung mga batik na yan? Hindi pwede. Kaya po hindi papasa ang ating mabubuting gawa, ang ating works sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi po. Kaya bang baguhin yan, ang kulay na yan? Hindi. Ang tao ay nakagagawa ng mabuti sa paningin lang ng tao. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sinful condition sa pamamagitan ng ating righteous deeds. Isang mabuting gawa lang po ang nakapasa sa Panginoon Diyos.
Ito ay ang mabuting gawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Kaya't pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay papasok sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo, ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. At kapag tinanggap mo si Kristo, makikita ng Panginoon ang puso mo ay ang Panginoong, makikita ng Diyos. Sabi nga rito, ikaw ay tatanggap sa Diyos at dahil kay Kristo, you are in Christ, at pag si Kristo ay nasa iyo, pasado ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pagka na kay Kristo tayo, pasado po tayo sa ating Panginoong Hesus. Number 2 na po tayo. Mabilis lang po ito. Salvation by grace plus work. Meron pong, sabi nga ni Bishop Emmy, hindi pong grace, pag pinatakan mo ng works, hindi na grace. At yung works naman, pag pinatakan mo ng grace, hindi na siya grace. Hindi na po puro, di ba? Yung pusukang paumbong, pag pinatakan ng aksido, hindi na po yung puro. Hindi na sukang paumbong yan. May aksido na, hindi na puro. Okay. Pangalawa, sabi rito, ang pangalawa naman po ay ang salvation by grace plus works. Sinasabi ng katuruan na ito na hindi sapat ang biyaya lang ng Diyos. Kaya kailangan mayroon tayong idagdag yung gawa natin. Para pong, sabi dito, medyo mapanling lang daw po yung turo na ito. At tuso. Sabi nga ni, tuso daw yung na ito. Ang turo na ito, sapagkat totoo na hindi nila itinatanggi si Christ bilang tagapagligtas. Pero hindi sapat yon. Hindi sila kontento sa ginawa ni Kristo. Kakukulangan, kulang lang, hindi 100%. Kailangan gumawa ka pa rin, dagdagan pa natin ng gawa. Kailangan mong tanggapin si Jesucristo, pero, dapat gawin, pero, pero, dapat gawin mo pa yung ilang mga bagay. Kagaya nito, di po ba? Halimbawa po, may mga simbahan na nagtuturo ng, sige, sabi, tanggapin mo si Christ at umanib ka sa aming iglesia. At pag nagsimba ka, ligtas ka na. Pero pag umalis ka, hindi ka naligtas. Saan ka pupunta? Meron pong ganoon eh. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Ang ganoon. Ito lang Ay, ganun. At kapag hindi ka kaanib ng kanang simbahan, hindi ka ligtas, walang peace, walang kapanatagan. Ito po raw ay baling turo. Walang iglesia o simbahang makapagliligtas. Hindi ka pumapasok sa iglesia para maligtas. Ikaw ay pumapasok sa iglesia matapos mong maligtas. Ang sabi nga ng Acts 2:47, meron ba? The Lord added to the church daily those who were being saved. Ligtas na po, di ba? Ang Diyos, idinaragdag ng Panginoon sa simbahan niya ang mga naligtas na. Di po ba? Isa pa pong halimbawa, kailangan mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo at kailangan mo ring magpa-bautismo. Kapag nagpa-bautismo ka, hindi naman po yan maano, di ba? Totoo naman, kailangan mo. Pero kailangan mo nang tanggapin mo si Kristo bago ka magpabautismo. Kailangan at mahalaga ang bautismo. Ito'y isa sa mga mahalagang turo ng Panginoong Hesus. Ngunit ito hindi ugat ng kaligtasan, kundi bunga ng kaligtasan. Ang bautismo ay ekspresyon ng panloob na karanasan. Naniniwala po tayo na ang taong totoong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, walang pag-aatubiling magpapabautismo.
Amen po. That kasi, iyon para bang, ang ano ko po kasi doon sa nung ako'y water baptize parang ikinoconfess ko sa buong mundo na ako'y kay Kristo. Di po ba? Iko-confess mo talaga sa buong mundo at maging sa mga demonyo, sa mga masasamang espiritu, makikita ng mga masamang espiritu ay ikaw pala ay pag-aari na ni Kristo. Sa papong halimbawa, kailangan mong tanggapin ang Panginoong Yesus at magbigay ng tithes and offering. Amen to? Sabi rito ang pagbibigay ng ikapo at handog ay hindi ugat ng kaligtasan o dagdag na sanga ng kaligtasan, kundi bunga ng kaligtasan. Hindi ka nagbibigay para maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na. Amen? Hindi pwedeng mauna po sabi rito, ang kalesa sa kabayo. Kailangan mo munang maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo bago ka mabautismohan, maging kaanib ng iglesia, at magbigay ng serbisyo. Serbisyong totoo kasi ikaw ay na kay Kristo. Okay, salvation by grace plus work po ay mali, sabi nga. Di ba? Malakas po yung argument ni Paul na kapag ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi maaaring sa pamamagitan ng gawa. Hindi maaaring pagsamahin ang dalawa. Kung biyaya lang. Kung gawa, gawa naman. Pero hindi pwedeng biyaya at gawa. Sapagkat kung ito'y sa pamamagitan ng gawa, hindi na ito biyaya. Walang biyaya o regalo na pinagtatrabahuhan. Ang regalo ay tinatanggap lang ng hiwalay sa anumang gawa. At kapag ikaw naman ay gumawa, hindi regalo ang iyong matatanggap, kundi kabayaran. Ang kaligtasan ay hindi kabayaran ng iyong mga gawa, kundi regalo ng kanyang biyaya. Ngunit, sabi rito, umaasa ang Diyos na matapos nating matanggap ang regalo ng kaligtasan, tayo'y magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Amen po. Ang tunay na Kristiyano talaga, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo, talagang nakikita sa Kanya yung paglilingkod. Anything, kahit anumang uri ng paglilingkod yan, makikita yan. Kasi nga, yung Holy Spirit na ang gumagalaw sa atin. Last na po tayo. Salvation by grace alone. Maano lang po ito Salvation. Ang pangatlo ay salvation by grace alone. Sinasabi ng katuruan na ito na ang kaligtasan ay sa mamamagitan lang ng biyaya. Kilala po niyo si Martin Luther, di po ba? Sa pagsusuri po ni Martin Luther ng mga kasulatan, kanyang natunton ang kamalian ng turo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa o kombinasyon ng biyaya ng Diyos at ng mga gagawa, kundi purong biyaya lang. Kaya tinawag niya itong sola gratia. Okay, Martin Luther po pala yun. Sola gratia, by grace alone. Ephesians 2:8-9, okay? Sabi rito, for it by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang tradisyonal na paliwanag nito ay ang kaligtasan ay mayroong dalawang bahagi. May dalawang bahagi po sa verse na ito. Isang grace, yung daw pong grace, part ng God. At yung faith, part naman ng man. Di po ba? Ako po, ganun ang alam ko Dati, oo. Dati, totoo naman Inaamin ko. Part ng God, yung grace, yung faith. Sa akin yun. Sa akin lang yung faith. Sa ganitong pananaw, ang kaligtasan ay kombinasyon ng gawa ng Diyos at gawa ng tao. Ang kakayahan ng Diyos, ang magbibigay ng biyaya, at ang kakayahan ng tao, sumampalataya. Kaya, partner, di ba?
partner tayo sa kaligtasan. May nagtuturo po na ito ay, anong pagka-hap-hap, pag pinaghalo, ano tawag doon? Oo, mix na yon, di ba? 50-50. Pag 50-50 ka na, ICU ka na, di ba? Di ba? Pag 50-50. At yun po, yung pong mixture, yun, 50 sa'yo, Lord, 50 sa'yo, 50 sa akin. Hati tayo, ha? Pinagsama po. Yun po yung naiintindihan ko noon. Galing sa Diyos, ito raw po ay maling kaunawaan. Okay. Maling kaunawaan dahil sa pagbagsak ng tao. Kaya po ang EMI extension, tayo po extension ng EMI, ang lesson po na ito ay nag-i-start sa created by God. Di po ba? Yun ang unang book. At yung pangalawa ay, ano po ba yung pangalawa? Fall of Man. Okay. Created by God, it deals the spirit, soul, and body. At next po yung fall of man. At hindi raw po natin maa-appreciate ang grace kung di mo maiintindihan ang fall of man. At ang booklet po na ito, pag napag-usapan na aralan na natin to, ay mayroong 2 theological views na ang tao ay considered, totally depravity, ibig sabihin dead man, at partial depravity, wounded man. Okay, ito po, tingnan po natin to, Holy Spirit. Hallelujah. Yung mixture po, pinaniniwalaan na wounded lang ang man. Pagka wounded, parang hinimatay lang, meron pang buhay. Pag po ba hinimatay, patay na ba? Hindi pa, di ba? Ammonia lang daw po yun eh. Pag hindi raw po, hindi umano sa ammonia, kumuha ka raw po ng medyas na bagong gamit. Paamoy mo raw po. Gigisawan na po yan. Yun po bang, yung hinimatay po ba, inililibing? Hindi, di ba? Yung pong partial depravity, wala po silang supporting verse na makita. Pero yung total depravity, mayroon po. Ito po ay makikita from the very beginning, before the story of sa Adam and Eve, sa Garden ng Eden. This is the story of Adam and Eve before the fall. Ito po yung verse na ang tao talaga ay patay. Patay, spiritually dead. At sabi rito, Genesis 22:16, 17, at sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Tiyak po bang mamamatay? Surely die, ang sabi rito. So, yung pong tao ay talagang patay. Patay na patay. Hindi lang po hinimatay. Kaya, sino hahanap sa Diyos? Wala. Patay ka nga eh. Dahil sa kamandag ni Adan. Patay ka nga. Meron po itong sa New Testament, Ephesians 2:1. And you were dead in your trespasses and sins. Nung una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsaway ninyo at mga kasalanan. Kausap po dito ni Paul yung mga believers sa Epeso. Yung pong dating lagay nila nang hindi pa sila naboborn again. Kaya ito po ang sabi niya. Nung una, patay talaga kayo. Pero nung naborn again na, nabuhay sila. Okay. How dead man is, sabi niya. Patay na patay po.
Okay. Patay, spiritually separated from God. Kung ang tao ay may sariling faith, sana tao na ang humanap sa Diyos. Di po ba? At tayo nga yung sarili natin, di natin mahanap. Minsan, di natin kilala kung ako ba to? Ganon, di ba? Ligaw ang tao Naligaw ang tao. Paano hahanap? Ligaw na nga. Hindi mo nga makita yung yung daraanan, yung tamang daan Ligaw. Okay. Sabi rito, Lucas 19:10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino humanap? Ang Panginoong Yesus. Hindi kayo ang pumili sa akin. Next verse. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Kaya, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Sino ang pumili? Ang Panginoon. Sana tayo nala pumili. Kung may faith tayo. Means, hindi po natin kayang hanapin at piliin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo'y patay. Patay. Si Christ naman, patay na patay sa atin. In love na in love sa atin. Totally depraved. Kaya di po pwedeng pagsamahin ang faith at saka works. Di rin pwedeng pagsamahin ang grace at works. Pero pwedeng pagsamahin ang grace at faith. Faith nga ay akin Dahil ang grace galing sa Diyos, ang faith galing din po yan sa Lord. Gift from God. Kung ang faith natin galing sa atin, consider po iyon na work. Kasi galing sa atin. Kung ang faith galing sa Diyos, consider na gift. Di po ba? Sa Old Testament, bawal magsuot o yung pagsamahin ng dalawang hindi mag-class na tela. Bawal silang pagsamahin. Kailangan magkauri ang tela na susuotin mo at ipagagawa mo. Bawal din magtanim ng binhi o buto sa bukid. Kailangan magkauring buto. Sabi nga ng Deuteronomy, huwag kayong magsusuot ng damit na ginawa sa dalawang klase ng tela. Bawal pong pagsamahin. So yung grace, bigay ng Diyos, yung faith sa akin, magkauri po ba yon? Hindi. Sabi nga, hindi pwede. Ang grace at faith ay magkauri. Hindi po ba? So, pwede silang pagsamahin. Ngayon po, prove po natin to. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Okay, eto. Magti-teacher-teacheran po ako. Ephesians, ayan, ako. Terita, ayan. Tingnan natin yan, For it is by grace you have been saved through faith. How daw po? Paano po tayo na-save? Through faith. And yung pong N is continuing conjunction po. N, di ba? Sabi yung mga teacher, conjunction po, And yung this po ay, mga kapatid, in this faith, demonstrative pronoun. Okay. This will tell you kung mayroon siyang minomodify. Ano po yung minomodify ng this? Faith. Tingnan po natin ang sentence. Ano ba yung tinutukoy ng this? This referring to faith, not from yourselves. It is the gift of God referring to faith, not by works referring to faith. Kaya tatlong bagay ang makikita natin. Ano po yon? Ang faith is not from us. Faith is a gift of God. Faith is not by works. Ano po ang end result? Amen? Amen? Ano ang end result? So that no one can boast. Okay. Kung yung faith daw po ay galing sa atin,
meron tayong ipagmamalaki. At least kalahati. Kalahati yabang natin, di ba? Di ba? Kalahati yabang natin. Pero hindi. Okay, kung ang kaligtasan ay biyaya naman, sabi, half sa God, half sa sa atin, hindi po tayo. Kalahati yabang. Pero kung ang kaligtasan ay biyaya, galing sa Diyos, at ang pananampalataya ay galing sa Diyos o biyaya para tanggapin ang biyaya na galing sa Diyos. Ibig sabihin, at the end of the day, wala tayong maipagmamalaki sapagkat lahat ng yan ay biyaya. Biyaya lang po ng Diyos ang lahat ng ito. Yung pong Ephesians 2:8-9 na yun, matanda na po ako. Hindi ko lang po naintindihan talaga eh. Kala ko talaga yung faith sa akin yun. Yung faith pala, gift from God. Kaya pwede pong pagsamahin yung grace at faith. Pwede sila. Hindi kasi sila kasi ay magkauri. Another version po, Living Bible. Ephesians 2:8-9. Okay, ito naman. Because of His kindness, yung pong kindness yan ay referring to grace. You have been saved through trusting Christ, and even trusting is not of yourselves. Hindi po ba? Pati yung pagtitiwala, hindi sa atin yan. It too is a gift from God. Gift din yan. Bakit ba tayo nagkaroon ng pananampalataya? Kasi, sabi nga, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dumarating. Pag dumating, syempre, hindi palabas eh. Hindi ba? Pag, sabi rito, ko po, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, lumalabas ang pananampalataya. Di sa atin yon, pag lumabas dito, dumating, nakasalubong mo, narinig mo, ang power ng gospel, ang kaligtasan ay powerful. Di ba yung, I am not ashamed because it's a power of salvation. May power ang gospel Sabi nga kanina, nothing is impossible. Blind eyes open. Blind eyes open. Dahil sa gospel ng Lord. Dadating ang pananampalataya at pag dumating yon, dadapuan ka ng pananampalataya at yung pananampalataya na yon, saka ka tatawag sa Diyos at pag tumawag ka sa Diyos, sa pangalan niya, maliligtas ka. Okay, sabi, ang kaligtasan daw po ay hindi magkasosyong gawa ng tao at ito po ay gawa ng Diyos o magkasosyo nga. Ang kaligtasan ay regalo, gayon din daw po ang kakayahang manampalataya upang matanggap ang regalo. So, okay na po. Ang faith, ang grace, iisa. Sa ating pagbagsak, sa ating kalagayan, bagsak ang kalagayan, depraved condition, bilang makasalanan, wala tayong kakayanang manampalataya sa Diyos. Ayon po ito sa Biblia, tayo ay spiritually dead, spiritually blind, ang spiritual na naligaw. Sa ganitong kalagayan, saan ka kukuha ng pananampalataya? Saan tayo kukuha ng pananampalataya upang matanggap ang regalo ng kaligtasan? Wala. Malibang bigyan tayo ng Diyos ng kaloob na pananampalataya, hindi natin matatanggap ang kalooban ng kaligtasan. Ang kaloob ng kaligtasan. At isa pa pong verse, isa na lang po ito, salvation is all God's work. At ito rin po ay marami rin po, itong verse po na ito ay naging sa akin din. Ano ba yan? Hindi ko po naintindihan talaga itong verse na ito. Romans 10:13. Ito. Tagalog pala yan. Okay. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Tama po. Pero, paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Kasi nga, tayo nga ay blind, di po ba? At paano sila sasampalataya kung hindi
pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makikinig kung walang nangangaral? Next, at paano makapangangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Litong-lito po ako dito. Litong-lito ako, ano ba yan? Sabi ko, paano nga ba? Sabi dito, purihin ng Panginoon, naintindihan ko na. Praise the Lord. Ang sabi rito, dito po sa question na ito, makikita natin na ang Diyos pala talaga ang gumagawa ng lahat ng ito para tayo maligtas. Ang kabuuan ng ito ay ang Diyos pa rin. Ako po talaga, noong sabi ko, paano ba ako naligtas talaga? Eto, sabi dito, paano ba ako maligtas? O maliligtas? Next po, next slide. Sabi rito, sa sampalataya ka lang na ang tao, next anak, sa susunod ng, yung slide ito. Sabi rito, paano ba ako naligtas? Kailangan mong tumawag sa pangalan ng Panginoon. Paano po ako tatawag? Hindi naman po ako maniniwala. Paano ka maniniwala sa hindi mo napakinggan? Paano ka makakapakinig kung walang mangangaral? Paano may mangangaral kung walang isinugo ang Diyos? Next. Magsugo, ayan. Ito na po ang napakaganda kong naintindihan sa verse na ito. Teka lang po, titingnan kay Cody ko. Sabi dito, sa makatuwid, upang palang ako ay maligtas, kailangang may gawin din ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Kailangan na ang Diyos ay magsugo ng mangangaral. At pag nagsugo na ang Diyos ng mangangaral, maririnig ko na ang salita ng Diyos. At pag narinig ko na ang salita ng Diyos, maniniwala ako sa salita ng Diyos. At pag naniwala na ako, tatawag na ako sa Panginoon upang maligtas. Yung preacher po ba ang may kagagawan para maligtas? Yung bang pastor, huy, dahil sa akin, naligtas ka ha? Hindi po, di ba? So, ang Diyos din po, kasi hinahanap nga tayo Di ba? Hinahanap tayo. Kahit sa radyo, makarinig mo yung gospel. Narin na to, nasa isip na to. At maririnig ka uli ng gospel. Maririnig mo. At habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung pananampalataya ay magkakaroon ka. Lalapit sa'yo. Nakita po ba natin ang gawain ng Diyos mula simula hanggang wakas sa journey ng ating salvation? Nagpadala ang Diyos ng mangangaral. Sino ang nagpadala ng mangangaral? Diyos. Ang ipinadala ng Diyos na mangangaral ay nangaral. Di po ba? Narinig. Ano ang narinig sa mangangaral? Oo, salita lang ng Diyos po kailangan marinig. Okay. Paano mo narinig ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pinadala ng Diyos. Diyos pa rin po. At dahil sa salita na ipinangaral ng preacher, tumanggap ka ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos mula sa simula hanggang sa dulo ng walang hanggan. You are completely and truly saved by grace. Sola gratia. Amen? No other word from grace but amazing. Walang ibang salita na naglalarawan ng biyaya ng Diyos, kundi kamangha-mangha. Ang kaligtasan ay regalo, hindi premyo. Hindi mo kailangang gumawa para maligtas. Kailangan mo lang tanggapin ang regalo ng kaligtasan. And what is the big idea? The big idea is, I am full grace believer. Amen? Believer na po ba tayo ng full grace? Sa grace lang po talaga. Grace alone, in Christ alone, through faith alone. Amen po? Ang faith na hindi po galing sa atin, ang faith ay biyaya pa rin po ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay. Bago po magpatuloy ay pakinggan muna natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa bawat mahalagang pangyayari po sa banal na kasulatan, especially sa Old Testament po, ay makikita natin ang Panginoong Jesucristo. Baging doon po sa Genesis, nang si Eva at Adan ay magkasala, ay nakita nila yung kanilang kahubaran. Ang ginawa nila ay nagtahi sila ng dahon ng igos at ginawa nilang pangtakip. Ngayon, nakita ng Diyos na hindi karapat-dapat yon. Kasi lumalabas na self-effort nila yon. Ang ginawa ng Diyos ay nagpatay siya ng hayop, hinubad yung kanyang balat, at iyon ang ginamit na damit ng mag-asawa. Noong pong si Kristo ay nakapako doon sa krus, ay inalis ng Diyos ang lahat ng mga kasalanang nakabalot sa atin. At iyon ay ibinalot niya sa ating Panginoong Jesucristo. Hinubad niya ang katwiran ng kanyang anak at siyang idinamit sa atin. Diba? Nung sinasabi nga po dun sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nagkasala ay siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan upang sa Kanya tayo ay maging katwiran ng Diyos. Kaya po masasabi natin, in Christ, we are as righteous as God. Tayo po ay magsimula na. Hawakan po natin ang tinapay. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay 20 ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kain ng tinapay. Gayun din naman, hinawakan niya ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng sarong. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Nilinis niya kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ginawa niya kaming walang dungis at banal sa iyong harapan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong banal na dugo na dumaloy dun sa krus ng Kalbaryo. Ginawa mo kaming mga banal at walang kapintasan. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang kumuha ng aming mga sakit at mga karamdaman. At dahil sa iyong mga tinanggap na sugat at latay, kami ay nagsigaling, Panginoon. Banal na Espiritu, salamat po na ikaw ay tumataan sa amin magpakailanman. Ikaw ang tatak ng aming katubusan. Pinapatnubayan mo kami sa buong katotohanan at sinasamahan mo kami sa aming pamumuhay ayon sa Espiritu. Panginoon, sa iyo po ang aming pagpupuri, pagdakila
sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan nga po natin yung mga ligtas na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng patuloy na pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. At alam ko po na lahat ng tao na nandito ay mga ligtas na. Amen. Yung kaligtasan natin di nawawala. Amen. So, kasama po dito yung ating pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, bawat isa po sa atin, sabi sa Biblia, 2 Corinthians 9, verse 7 to 8. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctant or under compulsive, for God loves a cheerful giver. Ito po yung maganda dito. And God is able to make all grace abound in you, so that having all sufficiency. So, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan at pagnanasa. Dahil tayo po ay ligtas na, ang lahat ng pagpapalang mayroon tayo galing pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Hindi dahil sa ating mga gawa, wala tayong ipagmamalaki. Kadugtong po ng pag-aaral natin na naniniwala tayo ng lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Kaya sama-sama po tayong manalangin, tumayo po tayong lahat at ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng pagpapala na binigay niya sa atin. Kasi ang Diyos mabuti sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. God, you're so good to us. Salamat sapagkat ang kabutihan mo ay patuloy naming nararanasan, maging sa aming pananalapi, maging sa mga pagpapala na mayroon kami. Lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay dahil sa iyo. Naniniwala kami doon sa natapos mong gawa, Panginoon, kasama ang lahat ng pagpapala na ito upang maranasan namin ang kasaganaan at kaayusan ng buhay. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sapagkat ang kapurihan at kadakilaan ay sa iyong pangalan. Amen. Well, bago tayo magtapos ay may mga announcement. Unahin ko muna po si Pastor Paul para sa announcement para sa Polo. Ayan, announcement po uli at reminder para po doon sa hindi pa nakakapagpalista para po sa ating December 14 Christmas party po sa Polo, Valenzuela. Alam niyo po, right now ay meron na po tayong 65 na nakaregister. So, we are expecting na itong 65 na ito ay syempre makakarinig ng full grace. Polo pa lang po ito, hindi pa po kasama yung dito sa atin, sa GBM. Alam niyo po, ito po ay eat all you can. At sabi nga ni Bishop, can all you eat. Alam niyo po, may probisyon ng Panginoon para po sa atin. Ito po ay naniniwala tayo na na-provide na ng Panginoon yung gagastusin para po dito sa gawaing ito. Ang layunin po ng gawaing ito ay ma-proclaim
at makapag-evangelize po tayo ng mga unbelievers pa, yung mga hindi pa mananampalataya din kay Kristo. Kaya alam nyo po, yung pong 268 pesos na ibabayad nyo po doon ay malaking tulong po para po mapunan yung pong 100 na katao na kailangan doon sa venue. Kasi po, ang babayaran po natin ay 100 pesos. 100 pesos. 100 person. Ganun po kadami, no? At meron na pong 65 na nag-register na inaasahan po nating makakarating sa December 14. At konti na lang po. Meron na lang pong 35. At yung pong inyong attendance, yun pong inyong tulong ay malaki po ang magagawa nito upang mas dumami yung nandoon sa event na yon. Kaya naniniwala ako sa probisyon ng Panginoon para sa atin. At kung nais nyo po na magpa-register at sumama on December 14, Sabado po ito, 10 a.m. to 2 p.m. So imagine from 10 a.m. to 2 p.m. kumakain po kayo. So hindi naman. So basta eat all you can po ito. Okay? So both yung ating pong spiritual needs at saka po yung ating physical needs ay pinrovide na ng ating Panginoon. Kaya po inaasahan po namin yung bawat isa na makisuporta po sa gawain ito. Ang halaga po ay 268 pesos. Makipag-coordinate lang po sa aking napakagandang asawa at saka po kila Sister Pau. Okay po, at yun lang po. Maraming salamat po sa ating lahat. Pastor. Ayan, may mga nakalista na po, no? At yung iba ho ay magpalista kung para ho kasi may ayos din po yung transpo. Ano, at yun. Tulong po natin to sa taga-Polo, no? Kasi nga, pagka ho 100 na abot, libre na po yung venue. No? Kaya tapos ilang oras ka pa, 4 na oras, kakain ng kakain. Ayaw pa mo nun. Pumunta ka nga sa 2 hours lang Pumunta ka sa ibang mga itolyo, 2 hours lang. Yun ay halos napakaganda po ng Basta ipunin lang po natin. Mag-ipon tayo kung gusto niyo sumama, pero magpalista po kayo para malaman po natin yung sasakyan na gagamitin. Okay? Gayon din po, tinatawagan ko po ang youth. No? Nakita niyo, ang ganda na po yung ating design. No? Tinatawagan ko na po si Janela para sa announcement. And hello po. Excited na po ba tayo sa ating Christmas party? Yan. I-flash lang po namin sa ating screen yung magiging tema po ng ating Christmas party sa taon na ito. Ang ating theme po ay sa 2 Corinthians 13:14, May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, meron po tayong theme na White Christmas sa Pasko na ito, sa Christmas party na darating. Ito po ay gaganapin sa December 22. Kaya make sure po na tayo po ay pupunta sa December 22. And hinihiling din po namin na magsama po tayo ng ating friends, ating pamilya. At better po kung meron tayong +1. Ayan. Malaki pa rin naman po yung ating venue, kaya punuin po natin to sa Pasko. And then, sa Christmas party, ang ating attire po ay, ayan. Yan po yung mga attire natin, mga knitted clothes po. Pwedeng, isasend din po namin to sa ating official group chat para po ma-remind po tayong lahat sa ating magiging attire. So, yan po yung dress code. And magkakaroon pa rin po ng Best Dress Award. So, and bumili na po tayo at paghandaan po natin ang ating attire sa ating Christmas party. And para po sa ating exchange gift, ay kagaya lang din po nung nakaraang taon,
magkakaroon po ng isang bilog yung men's at isang bilog yung women's. At ang ating, magkano yun, yung money, 300 pesos po yung ating limit para sa ating exchange gift. Something po na useful para sa women's at something useful para sa men's. And para naman po sa mga Christmas decorations, open pa rin po kami sa mga donations po. If meron kayong mga hindi na nagagamit na Christmas decorations, pwede nyo pong i-submit po dito sa ating church. So, yun. Yan lang naman po. Magkita-kita po tayo sa December 22. 1 p.m. po ang start ng Christmas party, pero meron pa rin po tayong service ng 9:30 a.m. Yan. Magsama po tayo ng ating kapamilya at wag po nating kakalimutan ang ating Christmas party. And also po sa food, meron po tayong food packs. Pero open pa rin po ang ating church sa mga magdadala po ng pangmerienda para naman po sa hapon. Meron lunch po provided ng church, pero yung sa merienda po sa hapon, open naman po tayo para sa mga magbibigay. Yan lang naman po, Pastor. Okay, yung food po nung nakaraan, nagpa-order po tayo naka-food pack. Pero meron po nagsumagot nun. No? Kaya salamat po sa Diyos. Ngayon uli ay nakahanda naman na ang church para doon. Pero kung meron po kinakausap kayo ni Lord na sagutin uli yung food, more appreciated po talaga na napakaganda po talaga na ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa sa atin. At gayon din po, i-ready na po natin yung ating presentation. Men, women, youth. Kasali ba kayo? Hindi na daw sila kasali. Tapos ang children, tsaka po yung polo. Kasali po ang polo. Pupunta po sila rito. Magpe-present po sila. Ang tema po, caroling. Pwede yung caroling with dance. Wala akong problema sa caroling po yung ano natin. Okay? Kaya ba? Kaya ba ng polo? Pag hindi kaya, si Brad Paul na lang kakanta at sasayaw, no? Mag-asawa pala, magsusumba. Okay, yun po. Tapos, announcement din po sa kids. Okay? May raffle pala, no? Gusto nyong, meron kayong gustong magpa-raffle, may bigay para sa raffle, magdala na po kayo. Mas maganda, mas marami, no? Kung meron kayong mga gustong idalhin dito, dali na po natin para mailagay po natin dito para masaya po talaga yung ating Christmas party. Okay. Gayun din po ang mga kids ay merong Christmas party. Okay? December 28. Kaya lahat po ng pamangkin nyo, apo nyo, at kaibigan ng mga anak nyo, dalhin nyo po dito. Kasi masaya po yun. Kasi meron na rin po nag-donate para doon. 10K po yung donate sa kanila para sa kids. At yun, masaya po yun. Maganda po na makapag-invite po tayo. Doon din po sa gawing San Isidro, mag-aaya po kami ng mga bata. Okay? Salamat po sa Diyos sapagkat tunay nga na ang Diyos ang nagdaragdag ng mga iniligtas sa kanyang iglesia. Hindi po ba? Hindi ho tayo stress? Sino po nai-stress para dumami ang church? Hindi tayo nai-stress kasi ang Diyos ang nagdadagdag. Kanina may bisita po tayo, no? Kahit may pasok, umattend po rito. Pero salamat po sa Diyos kasi siya po talaga ang nagdaragdag ng mga iniligtas sa kanyang iglesia. Okay. Sino po ang closing? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay darako na sa pagtatapos ng ating gawain. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa araw na binigay niya at sa successful na Sunday worship na to. Let's pray. Father God in heaven, we worship you and glorify your name, Panginoon. Tunay nga na napakabuti niyo sa buhay namin, Father God. At patuloy na
you are so, so good kahit na ang dami naming nararanasan, Panginoon. Gusto lang po namin magpasalamat dahil palaging kang nandyan para sa amin, Father God. At kahit na may bagyo, kahit na may problema, Panginoon, nagpapasalamat kami ngayon. At ikaw lamang, Father, ang aming Diyos na nagbibigay ng biyaya, Panginoon. Ikaw lang, Father God, sa iyong biyaya lang kami umaasa, Panginoon. Sa iyo lang kami magtitiwala, Father God. Tunay na hindi mo kami iwan, Panginoon. Salamat, Father God. We will always love you and we will always be thankful, Panginoon, sa buhay na binigay niyo sa amin. Patuloy, Panginoon, nagpasalamat kami sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, muli po magpuri tayo sa Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe it. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Come on, church! Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah, Jesus. Nothing is impossible. Oh, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Diyos. At kami patuloy na nananampalataya sa inyo, Panginoon. And by grace, we have been saved through faith. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong magsabi